Hindi umobra mga kababayan yung drama ng mga SMNI anchors sa ating mga congressmen. Bakit niya Mr. Maravillas? Di ba nag-hunger strike sila? Tuloy ang hearing. Tuloy sa pagkalkal ng kanilang mga violations mga kababayan ang ating Kongreso. Ito yung balita ngayon mga kababayan. Tambunting on SMNI anchors hunger strike. Solons are used to this. Sanay na niya kami sa ganyang mga drama. Tama po. Si Dr. Lorena Badoy nga po. Kung ano-anong pinopost po. Napakalayo sa issue na dapat nilang sinasagot. Simple man lang yung mga katanungan ng ating mga congressmen. Ngayon na inamin nila na yung 1.8 million pesos, a billion pala, 1.8 billion pesos na sabi travel expenses ni Martin Romualdez, hindi man na totoo. Sino yung nag-feed sa kanila ng balita, lalo kay Ka Eric? Sino yung source? Ayaw nilang sagutin. Kalaboso yung inabot nila mga kababayan. Si Dr. Lorraine naman po, tinatanong kung sino yung mga sponsors. Ayon, booking na nagsisinungaling. Kulong din po. Kalaboso sila. Tapos, kung ano-anong mga propaganda yung kanilang pinagsasabi na malayo man po sa issue na dapat po na kanilang sinasagot. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa mga kababayan, ayos na ayos niya Mr. Maravillas. Ayan po mga kababayan, si Congressman Gas Tambunting. Hindi nila mapaikot yung ating mga congressmen. Sabi diyan, Parañaque 2nd District Representative Gas Tambunting has seemingly brushed off the hunger strike being carried out by SMNI program anchors Jeffrey Ka Eric Celis in Lorraine Badoy. Tinatanong sila ng maayos, hindi nila masagot ng diretso. Kasi nga po, nagsisinungaling. Kasi nga po, may pinaglilingkuran silang masters. At yung patron nila, sigurado, ang motibo mga kababayan, politika. Sabi nga natin, ang intensyon nila kasi, siraan po yung Kongreso. Kasi yung Speaker of the House ng Kongreso, si Martin Romualdez, pinagdududahan ng kanilang patron. Sino ang patron? Yung patron nila, mga kababayan na pro-China, na may plano na tumakbo sa 2028 si Martin Romualdez. Magiging kalaban ng kanilang patron. Yun man lang po ang motibo nito. Dahil sa grabing pagnanasa sa posisyon. Ngayon, nagpagamit itong dalawang ito. Of course, wala man silang magagawa. Mga pawns man lang po ito, mga kababayan. Kasi yung kanilang patron, hawak sila sa liig. Ganon. Kaya nililihis nila yung issue. Ginagamit nila yung kanilang pakikipaglaban daw sa
Communist Party of the Philippines, wala mang problema kung gusto ninyong lumaban. Pero yung manira kayo at idamay ninyo ang buong institusyon ng Kongreso, yun ang foul po. Doon sila sumabit, mga kababayan. Ito yung mga pinagsasabi ni Dr. Lorraine Badoy. Ang layo ng mga pinagsasabi. Sabi niya, I am standing tall and so is Ka Eric because we have great faith in the Filipino people. This is not empty rhetoric. I saw the wondrous miracle of how we as a people brought the CPP and PANDF down on its knees. So, claim na nila na sila yung responsible sa pagpahina sa Communist Party of the Philippines. Imagine, mga assuming sila kung bakit daw umina yung movimiento dahil sa kanila. Kayo na. Di ba? Kumbaga, may contributions kayo. Pero yung kayo na yung mag-claim na mismong naging dahilan sa paghina ng Communist Party of the Philippines. I think that is too much, mga kababayan. Masyado man presumptuous. Yan ang sinasabi nila dito. They are trying to get back on their feet, aided in no small measure by Congress, whom they have cunningly manipulated into going against the people and agreeing to their shield. We will no longer allow this betrayal. My stomach is empty, but my heart is full of faith and great courage. You know why? Simple, Pilipino ako. So pinalalabas nila, mga kababayan, yung Kongreso, kakampi na ng mga Communist Party of the Philippines. Itong mga Makabayan Black po, ang tagal na niyan dyan, ang nag-allow niyan, mga kababayan, si Coricong, di ba? Yung party list system, doon nagsimula sa panahon ni Coricong. And it was allowed by Congress then, na hindi pa man po Speaker of the House noon, si Martin Romualdez. Inabutan na lang yan ni Martin Romualdez ngayon. Pagkatapos, ginagamit nilang propaganda against Martin Romualdez na nakikipagsabuatan po sa mga Makabayan Black. What? As leader po ng Kongreso, siyempre, they are legal members of Congress. Diba? Because of the party list system. Siyempre, lahat pakikinggan, lalo kung valid naman yung mga pinagsasabi. Kaya nga po, si Martin Romualdez, with the peace process, peace initiative ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sinusulong, na kinontra ni Inday, all-out support po si Martin Romualdez. And all the congressmen, political parties po. Kasi hindi po maaari na more than 50 years na po tayo na naglalaban-laban, kapwa Filipino. Di ba? Ayaw nila ng ganon. Gusto nila bakbakan lang ng bakbakan. Hindi pa ba kayo nagsawa sa ganong ori ng society? But anyway, itong mga isyong ito, mga kababayan ni Doc Lorraine, na pinofloat nila, malayo doon sa issue po. Ang issue po yung kanilang pagsisinungaling. Ang issue po yung fake news na kanila pong inispread using SMNI. Yun ang dapat nilang sagutin. Di ba? Nagpagamit sila kasi sa kanilang patron na gustong gibain si Martin Romualdez. Hindi man po maaari ang ganon na siraan yung institusyon. Di ba? Si Martin Romualdez po, sige lang ang trabaho. Kaya inggit sila kay Martin. What? Sabi dito ni Martin Romualdez, Romualdez eyes evaluation policy to help Philippines attain 2020 Sustainable Development Goals. Ayan po, mga kababayan. Sabi dyan, Romualdez has trumpeted before the 4th Asia Pacific Evaluation Association Conference of the Philippines lawmakers' commitment to enact a national evaluation policy. Ano daw siya? This move is seen to help the country achieve the United Nations 2030 Sustainable Development Goals, principally to reduce poverty. This policy niya is a testament to our commitment to improving governance quality and promoting efficiency in our bureaucratic processes.
Sabi po ni Martin Romualdez, yan ang kailangan nating leader. Mga kababayan na successor ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang katuwang ng ating presidente sa pagsasaayos ng ating bansa. Hindi yung tantrums ng tantrums. Hindi yung napakaaga pa. Politika na yung nasa isip. 2028 elections na agad. Si Martin po, never na narinig natin na nagpaplano siya para sa eleksyon. Kahit nga po sa 2025 senatorial or congressional elections. Kasi nga po, matagal pa. Pero itong mga patron ni Ka Eric at Badoy, 2028 presidential elections na po yung nasa tuktok. Nasira tuloy yung kanilang diskarte. Self-destruction po ang ginawa nila. Di ba? Ang sumira po sa kanilang mga plano, ang sumira sa kanilang sarili, sila man lang po dahil sa sa sobrang pagnanasa sa confidential funds. Di ba? Nadurog tuloy, mga kababayan, yung kanilang mga pangarap. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.